Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, first PMS natin, itong electric vehicle natin, ang Jetour Ice Cream. Tara na! Dahil PMS, papunta tayo ngayon ng Jetour Alabang. Doon tayo magpapa-PMS. Habang papunta tayo doon, ikukwento ko lang din sa inyo yung kamusta ba yung ownership experience ko nitong first 5,000 kilometers natin. Lapas na tayo ng 6 months eh. Basta 5,000 kilometers muna. Napansin ko dito sa ice cream, nagkaroon siya ng wrench na drawing dito sa upper left. Tapos sa upper right naman ng instrument cluster, meron siyang hazard, parang triangle na may exclamation mark. Yun pala, pag 5,000 kilometers na tong ice cream, automatic siya na may lalabas na warning dyan. So kumbaga, kung hindi mo nakita yung odometer mo na nakaka 5,000 ka na pala, may lalabas naman na warning. So safe ka, di ba? At least may magre-remind na sa'yo sa instrument cluster. At ito na yung mga katanungan, kasi battery. So after 5,000 kilometers, actually, same pa rin naman yung battery, yung layo niya, ganun pa rin. Yung feel ng driving niya, ganun pa rin. Yung kilometers kasi nakalagay yan dito sa instrument cluster. Ang lumalabas pa rin naman dito pag fully charged, 170 kilometers pa rin, yung 100%. So yung distance, ganun pa rin. Pero ito yung mga advantages kasi talaga na kinaganda nito, Unang-una, yung gasolina. Kasi nakita nyo naman, di ba, tataas ng ilang piso, tapos bababa ng ilang sentavo. So dito kasi, sa kuryente, hindi naman to basta-bastang tumataas, hindi basta-bastang bumababa, at saka mas mura. Kaya ngayon sa totoo lang, yung ibang sasakyan natin, hindi ko na masyadong nagagamit. Yun yung nangyari dito sa ice cream. Kasi ito yung parati kong ginagamit ngayon, unless may lend out, syempre. Kasi pag kami mga lend out kaming sasakyan, yun yung ginagamit ko para matesting siya. Pero kung wala nga, ito na yung ginagamit ko. Alam niyo kung bakit? Kasi ang full tank ko dun sa iba mga 2,000 plus. Ang full tank ko dito kasi 170 pesos. I-round off muna ng 200 pesos. So isang full tank ko nito 200 pesos. Tapos ang dami ko nang napupuntahan nun, kagaya ngayon. Galing ako sa bahay, hindi naman ako dediretso ng Alabang. So meron pa akong pinuntahan. Unang-una, nagbangko muna ako para may pambayad tayo ng PMS natin. Pangalawa, ito, kasama natin yun si Edward. Kasi dinaanan ko, kaway-kaway naman dyan, Edward. Para mas madali tayong mag-video, kasama natin si Edward. Tsaka para mas maganda yung kalabasan. At ngayon, papunta pa lang kami ng Alabang. So saan ako nang galing General Trias, Icot, Dasmariñas. Tapos ngayon, mag-Villar Avenue kami ngayon. Tapos papunta ng Alabang. So yung mga ganong ikot, sisiw na sisiw lang yan para sa ice cream. Actually, kung sa Manila mo nga lang kasi ito gagamitin na paikot-ikot ka, punta ka nga ng school, punta ka ng kung saan-saan within Metro Manila, ang hirap ubusin ng baterya nito sa buong maghapon. Actually, may video na nga pala kami niyan. I-check nyo na lang saan aabot ang ice cream. Parang ganon. So, dun sa video kasi na yun, pinuntahan namin yung mga usual na pinupuntahan namin. Kung mga ilang percent ba ng battery yung magagamit namin. At finally, ang nangyari kasi sa video nun, marami kaming nabawas, parang 40% yung nabawas namin sa battery. Kaso, nag-SM kami, nag-charge kami ng libre. So, naging 90% yung battery namin ulit. Kaya parang kung susumahin mo, konting-konti lang yung gastos ko sa travel ng gasolina. Kahit saan ka kasi pumunta, wala kang makukuhang libre na gasolina o diesel. Pero dito sa kuryente, so far, meron pa. Pero yung iba kasi may mga bayad na ngayon, Pero kung merong malapit sa inyo na libre, abusuhin nyo na. Advantages pa nito, ang liit kasi ng size niya. Pero kita nyo naman, dalawa kaming full size adults dito, pero hindi naman kami nagdidikitan ng braso. Ayan, may space pa naman, Pero ito kasi, pag kunwari pupunta ka ng school ng anak mo, pag pupunta ka ng simbahan, pag pupunta ka ng kung saan-saan, basta kasya ang tricycle sa paradahan. Kasya to. Ganun siya convenient. Kaya pag kunwari yung anak ko, meron siya dun sa Kumon. Pag nagpupunta siya doon, yung parking kasi doon medyo nakalawit talaga yung mga ibang sasakyan. Pero pag ito yung pinark ko, sakto lang siya doon, hindi siya nakalawit. Sa mga instruments naman dito sa loob, sa mga sa radyo, sa lahat yung mga pindutan, screens, wala pang problema hanggang ngayon. Medyo maaga pa naman talaga kasi parang first 5,000 kilometers ko nga. Kaya, pero at least, di ba, alam nyo, first 5,000 kilometers, wala tayong problema dito,
medyo malayo pa yung papunta natin doon, no? Pero so far, ang battery ko nga pala 91% pa. Okay, kita-kits na lang tayo doon sa PMS natin. Ito na tayo mga katandem sa service ng Jetour Alabang. So kasama na si Sir Renzo at ngayon ay gigisahin natin siya. Hindi naman sir, huwag kayo matakot ha. Anyway, kasi ganito, di ba? Magpapaservice tayo ngayon, pero gusto ko rin kasing malaman kung ano ba yung mga gagawin sa service natin bago gawin. So ito ngayon yung service quotation natin, no? Pero yung price, mamaya na yung price, medyo end na ng video. Pero ito, so check lang natin meron dito kasi sir nakalagay dito, ang gagawin, change oil. Pero ang tanong kasi sir, di ba, pagka ganitong mga electric vehicles kasi, di ba wala naman yung oil ng makina? So ano yung i-change oil natin, sir? Okay, sa change oil kasi sir, unlike sa mga unit na conventional, same sila na merong differential. So, yung oil na yun sir is yung fluid dun sa differential. So, differential oil siya, other name lang for reducer oil. Oh, okay. So, ganun pala tayo, no? So, change oil pala, hindi ng mismong makina. So, reducer to, ito yung sa differential sa likod. Yes sir. Okay, okay. Singit ko lang yung palang oil na pinapalitan dito, hindi pala yun every PMS ang palit. So, every other PMS or 10,000 kilometers pala yung change ng oil na yon. So, yun lang. So, nakalagay dito naman sir, meron diagnostic tester. So, ano naman yung gagawin sa diagnostic center tester sir? Diyan naman po sir, habang check up po natin yung unit, is titingnan natin kung merong underlying concern yung unit natin na hindi nakikita ng mata, hindi naririnig ng tenga, hindi nararamdaman ng nagdadrive. So, yung diagnostic tester natin ang makapagbigay ng resulta kung merong problema yung unit natin. Okay. So parang ito rin ba sir yung parang i-check yung OBD natin sir? Yes sir. OBD scanner, Yes, parang sir. ganyan. Oh, okay. So ano no, maganda pala dito kasi kumpleto equipment din no. Meron silang pang-test talaga ng OBD. Okay. Tapos nakalagay dito sir, battery analyzer. So ano to sir, kasi 'di ba meron tayong battery na yung main battery ng EV at saka merong accessory battery dito no. So ano ba yung i-check dito sir? Ang primarily dyan is yung accessories batteries Okay. kasi meron tayong separate na equipment para doon. As for the EV, makikita rin natin siya sa OBD. Sa OBD na. So, ibig sabihin, yung condition ng dalawang battery, matcha-check yun. Yung isa nga lang, sa diagnostic na, kasama siya sa OBD, no? Tapos yung accessory battery, yun naman yung dito sa battery analyzer natin. Okay, so siguradong hindi tayo titiri, sir, no? Unless malobat ka sir. Yun, ako na may kasalanan, hindi na yung kotse. Ayun. Tapos yung mga change kasi dito, no, yung parts naman, so may papalitan din palang parts. Yes. So nakalagay dito, no, reducer oil. So yun na nga yung sa differential, Yes. no. So next naman dito, sir, drain plug gasket. So ano naman yun, sir? Same lang din sa mga langis na sa mga conventional unit na pagka nagpapalit ka sa drain plug, yung parang washer niya. Okay. So para sigurado lang na walang no, walang Lapat. tagas para lapat palagi Yes. every time. Okay, okay. Tapos nakalagay dito, sir, parts cleaner. Ano ba 'to, sir? Car wash ba yan? Hindi sir, price cleaner. So bali kasi sir, syempre mag-change oil nga tayo. So syempre, alam naman natin na may maraming pyesa na madudumihan. So kailangan natin ng panlinis. Okay. So syempre, some form of cleanliness yun para sa ating mga technician. So doon papasok yung price cleaner. So Okay. sa area ng paggagawa nila ng pagpalit ng langis, syempre madudumihan yun. Doon papasok si price cleaner. Lilinisan. Okay, okay. So, kung makikita nyo dito mga katandem, no, hundreds lang, wala tayong thousands. Ang problema, magkano kaya yung total amount? Pero mamaya na natin alam yan. Tingnan muna natin kung ano yung gagawin sa sasakyan doon sa labas.
kakatapos lang natin magpa-PMS nitong ice cream. At magkano kaya? Mamaya na yan. Ito muna, tingnan natin kung ano ba yung mga ginawa ngayon dito sa sasakyan. So medyo marami-rami rin, no? Mahaba-haba yung listahan. So isa-isahin natin. Ang unang ginawa nga yung reducer oil, nagpalit tayo. In-inspect yung cabin filter. So may cabin filter pala to, akala ko wala. Nandun pala sa ilalim ng dashboard. So yon, tas in-inspect lahat ng ilaw, chinek yung wiper condition, nag-check ng suspension tsaka under chassis, nag-inspect din ng steering wheel, all wiring for damages, all fluid levels, brake operation, nuts and bolts, tapos free yung car wash. So ang ang next naman namin 10,000 kilometers na or 1 year. So eto ngayon, no, magkano? So tatanungin ko muna kayo bago ko sabihin kung magkano yung ginastos natin ngayon. Magkano ang PMS nyo ng mga 10,000 ang light, tapos pag heavy mga mahigit 20 mil, or magkano ang nyo ng mga MPV? Magkano yung PMS nyo ng MPV? Sabihin mo ng mga mahina siguro, pag light mga 5,000. So eto ngayon, eto pakita ko na sa inyo. Ang kulit, 'di ba? 2,745 pesos only. So kung susumahin mga katandem, no, sa PMS ng ice cream, para ka lang nagpa-full tank ng gasolina. Sinasabi ko nga kanina kay Edward sabi ko, parang pagka nagpa-full tank ka ng patrol, mga 8,000 yun ah. Tapos dito, 2,700 lang. Anyway, sobrang sulit, no? Hindi lang mas mura yung gasolina natin. Sobrang sulit kasi nagagamit nga natin ng madali kasi maliit. Sobrang sulit kasi minsan nakakakuha ka pa ng libreng gasolina, hindi pala gasolina, nakakuha ka ng libreng kuryente sa mall. Tapos ngayon yung service niya ganito rin, 2,700. Tapos ito pa ha, kasi 'di ba ang PMS natin merong light, medium, tsaka heavy, tsaka super heavy, mga ganyan, no. So tinanong ko na rin sa kanila kung magkano yung mga pinakamalala nila na price ngayon para sa heavy na PMS. So hulaan nyo 2,700 ngayon. 4,000 plus lang daw yung heavy neto. So kung susumahin mga katandem, no, sobrang sulit talaga ng ice cream. Kung may mga katanungan pala kayo tungkol dito sa ice cream natin, meron kayong gustong ipagawa sa amin na video, gusto nyo pag-eksperimentohan natin tong ice cream namin, contact lang kayo sa baba. Comment nyo pala sa baba. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT,